guys, good morning and welcome back to our YouTube channel. Oh, not inside the house. Ha? Don't go inside the house, ha? Yung paa niya na madumi, pinapasok niya sa loob ng bahay. Ay, ang aking mga halaman napabayaan ko na. Tingnan nyo. Hindi nabuhay yung kalabasa, napabayaan ko. Hindi ko nalinis agad-agad yung... May mga ilan naman, pero hindi maganda yung tubo niya. At yung ating mais, may bunga na guys. Ilang linggo na lang. Not inside the house, Aidan, ha? Hindi pa ako nakapaglinis. Konting-konti na lang titiisin natin sa mais. Makakapaglaga na tayo ng mais. Aidan, not inside the house. Hindi pa ako napaglinis. Nag-uunti-unti ako ng linis, guys. Kasi kahapon, nagtawag sila ng magpupukni ba? Pinag-move ni Asis yung mga, mga gamit. So, kailangan ibalik. Sabi ko kay Asis, tulungan ako. Kasi medyo nahihirapan ako mag-kilos-kilos, lalo yung magbuhat-buhat ng mga medyo mabibigat. Kasi nasakit yung puson ko. At yung aking patola dito, na binabalak ko sana na lagyan ng kanyang ng aakyatan, wala na, hindi na. Pabayaan ko na. Kahit sa paglilinis, wala na. Tingnan nyo, ang dumi-dumi. Dumi ng gilid ng bahay. Daniel! Aidan! Shh! Yeah, but Daniel? At ito naman yung halaman ko dito sa likod bahay. Tingnan nyo yung okra. Ay, tingnan nyo guys yung saluyot. Ang laki na niya. Kaya lang wala pa ako sa mood kumain ng saluyot ngayon. Kaya hayaan ko lang siya na ganyan. Tapos may mga okra. Na-harvest ko na yung bunga ng okra kahapon dito sa may likod. Kasi yun ang inulam ko nung tanghali. Nagkataon naman na kinat ni Ama yung grass kasi pinakain niya sa kambing, kaya medyo malinis dito sa likod. Tingnan nyo. Sa gilid ang wala. Sana ikat din ni Ama. And ayan, namulaklak na yung palay natin guys. Kaso madami din siyang mga damo na tumubo. Wala, hindi namin naasikaso to. Hindi na talaga. Ang dami kong hindi nagawa. Dami-dami ko talagang hindi nagawa. Hayaan na. Basta yan, yung saluyot ko malaki na, kaya lang kahit yung mga yung kamote ko guys, ang daming talbos pero ayaw ko ng kamote ngayon. Kahit yung alukbati ko, ang dami na niyang talbos, kaya lang ayaw ko ngayon ng alukbati. Gusto ko lang ngayon malunggay. Ewan, yun lang ang gusto ko sa ngayon, malunggay lang. Mga ibang dahon-dahon ayaw ko. Pero okay na rin yung saluyot kasi nga alam nyo yon, pabubungahin ko yan. Kapag nagkaroon na siya ng buto, iipunin natin yung buto para meron tayong maitatanim na saluyot para next year. Ayan yung mga halaman namin na napabayaan. Napabayaan kasi yung kinuusap ni Aziz na maglilinis, hindi naman na siya bumalik. Ang tamad. Naglinis lang siya ng palayan, yung sa gilid ng bahay, hindi na niya nilinis. Sabi ni Asis, hayaan ko na lang daw. Bahala na si Asis dyan. Uy. Hi guys, good morning. Ay nako. Dahan-dahan ako ng kilos. Kasi kung kailan naman naging okay ang tiyan ko. Ngayon ng truck. Kung kailan naman naging okay ang tiyan ko guys. At nakakakain naman na ako ng maayos ngayon. Itong ulo ko naman ang pumalit. Uy, nahihilo ako. Alam nyo kahapon, yung napanood nyo kahapon yan na video, kasi sabi ko mag-video na ako. Kasi wala na talaga akong video. Hindi na talaga nakapag-video. Sabi ko mag-start na ako mag-video since okay na rin naman yung tiyan ko. Kaya lang, after kong maglinis kahapon, grabe yung hilo ko. Grabe yung... Hindi naman masakit ang ulo ko, pero alam nyo yung hilo na hindi ko maintindihan.
Kaya hindi ko natapos ang video ko kahapon. Kaya ngayon yung paglakad-lakad ko, ikot-ikot ko, nahihilo talaga ako guys. Hindi man mababa ang dugo ko. Hindi na mababa ang dugo ko kasi nakain ako, sa totoo lang nakain ako ng malunggay. Ulam ako okra. Nagsisinabawan ako, sinabawan. Ang ulam ko kagabi ay yung sinabawan na karne ng kalabaw. Sinabawan lang. Yun ang ulam ko. Nagsasabaw ako. Sabi ko nga, ano ba yan? Kung kailan naman naging okay ang ko. Kaya tingnan nyo, hindi pa ako nakapaglinis. Nagligpit lang ako ng kama, yung bed na hinigaan namin ni Asher. Tapos pinaliguan ko lang si Aidan. Kasi nga napasok si Aidan dito sa bahay, ang dumi-dumi. Yung paa niya ang dumi. Kaya pinaliguan ko na naman si Aidan. Kasi kahit pumasok siya dito sa bahay, medyo may konting bango-bango naman siya. Ngayon yung laruan ng anak ko na ikinalat niya, hindi ko pa naligpit. Nakaupo na naman ako. Kasi nga, konting lakad ko, yuko ko, lalo kapag yumuko ako guys. Diyos ko, lalo kapag yumuko ako, para nang diyanig ang mundo ko. Ganun yung hilok ko, oy. Magiging okay lang ako kapag nag-4 na buwan. Etong first 3 months, Diyos ko, ang hirap. Sabi ko nga, ibang-iba talaga kay Asher. Kay Asher talaga, easy ako. Lahat nakakain ko, wala akong problema. Pero ito ngayon, grabe. Ay, kahapon na naman, maghapon na naman ako nakahiga. Kasi nga, yung hilo ko talaga, guys. Di ba ako nakapagligpit? Tingnan nyo naman ang counter, oh. Tingnan nyo naman, may hugasin pa ako doon. Hindi ko pa natatapos. Ay, makakatapos ako nito 1:00, 2:00 na naman kung kailan parating si Asher. Saka na naman ako makakatapos ng trabaho ko. Ay, nako. Balikan ko kayo later, guys. Ay, ito pala. Ilalabas ko yung isda. Ayan. Pati yung utak ko, naglo-loading. Uy. Magluluto ako ngayon ng isda. Gusto ko yung isda na Balikan ko kayo, guys. Hi, guys! Dumating na si Asher at ibinigay yung result ng kanilang first terminal examination. Tama na yung spelling ng pangalan niya. So far, ang result ng exam ni Asher ay okay naman. First term exam, may tao na naman sa likod. So, ang Nepali niya ay 9.8. May isa siyang mali sa Nepali. Ang mali niya lang sa Nepali, guys, actually, yung pagkukulay lang. Sa English naman, may isa din siyang mali, 9.8. Bali, ang mali niya sa English ay spelling. Sa math, 97. Sa science, 95. Wrong spelling siya ng lotus. Yung fruits and vegetable niya, may 2 siyang mali doon. And di ko alam kung ano nangyari sa art and craft ni Asher. 9 lang yung binigay ng teacher out of 10. Tapos yung PLE niya, 9.1 lang out of 10 din. Di ko alam kung anong arts ang ginagawa nila sa school. Masyado siyang malayo sa iba. Pero okay lang yan. So, ang average niya ay 94.83%. A+ pa rin naman. So, okay lang. Yan, LKG. Lower Kindergarten. Eto, okay naman ang kulay niya, di ba? Baba nung ibinigay sa kanyang points ng teacher. Oh, tingnan nyo yung flower niya, oh. Oh, okay naman. Ewan ko ba? Ayan, yung lotus. Oh. Nakulayan din naman niya. Wala din namang lumagpas na kulay. So, ito yung kanyang signs. Ang signs niya, out of 60, nakakuha siya ng 57. Kasi nga, wrong spelling. Tingnan nyo. Write any 3 flowers name. Rose, pansy, lotus. Wrong spelling ang lotus niya. Kaya 5 points lang siya.
Ito naman, write any three farm animals, cow, ox, and pig. Tapos, identify the parts of the body. 7 points naman siya. Perfect naman niya. Correct spelling lahat. Ganun din to. Write the 5 sense organs. Perfect din niya. 5. Correct din ang spelling niya. Wala din ang problema. Eto siya nagkamali sa fruits and vegetable ulit. Ano to? Watermelon. Pumpkin yan eh. Nilagay niya fruits. Tapos eto, dapat vegetable. Nilagay niya fruits. Ayan. So, dalawa yung mali niya. Tapos, eto, perfect naman. I have 2 eyes, I have 2 ears, I have 1 nose, I have 2 legs, and I have 1 mouth. Correct naman. Eto, okay, yung healthy foods. Perfect din to. Color the given picture, the sun. Perfect din naman niya. Yun. So, tatlo yung mali niya dito sa signs. And, ayun nga din, name the parts of plants, flower, buds, leaf, stem, at roots. Okay naman. And, eto. Eto pa pala, may isa pa pala siyang mali. Papaya. Piyaya. Yung nilagay niya, piyaya. Yung sa papaya. Piyaya naman kasi ang nilagay. Apple tree, mango tree, orange tree. Tapos, eto. Copy the sources of water. Yan. So, ang English niya ay 49/50. Isa lang ang mali niya. Hanapin natin yung mali ni Asher. Nasaan ang mali dito ni Asher? Tingnan nyo yung exam nila. Name the picture. Papangalanan nila. Ayan. So, 2.5. Ito naman, isusulat nila yun. I like fish. This is a cat. This is a hat. The pot is hot. Ayan. This is a van. May isa siyang mali dito. Nasaan? Five years old. Sabi ko, bakit mo nilagay 5 years old? Sabi ko nga, 4 years old ka lang. Sabi ko nga kay Asher. Nagmamadali siyang mag 5 years old. Nasaan ang mali mo dito, anak ko? Ay, eto pala. Eto ang mali niya, guys. So, put aan. Ilang beses ko siyang ni-review dito. Ilang beses ko siyang ni-review. Grabe si Asher. Pero okay lang. Then, ayan. So, isa sa English. Tapos sa math. Wait lang, anak ko. Wait lang. Sa math ay 58 po na. Meron siyang isa't kalahating wrong sa math. I made that tree. Yes, I know. You color the tree. Hello, guys. Hello, guys. Ito yung result. May 1.5 siyang wrong. Hanapin natin yung wrong ni Asher. Wait lang naman kasi anak ko. 6. Ito. 25, 27 daw. 25, 27, imbis 26 sana, isa yan. So, 0.5, may mali siya dyan. At saka ito. Anak naman, uy! Color the picture, 6 points. Okay naman ang kulay niya, diba? Pero binigyan lang siya ng teacher ng 5. Tingnan nyo, okay naman ang kulay niya sa umbrella. Pero tingnan mo, 5 lang yung binigay niya. Out of 6. Samantalang yung science niya, tingnan mo. Tingnan mo, yung kulay niya sa 3, sa science. 5 points. 5 points. Okay naman ang kulay niya. Samantalang sa math, ibang teacher niya sa math eh. Iba ang teacher ni Asher sa math at saka sa Nepali. Diba? Parang, sige, wag na tayong magreklamo. Okay lang. Pero parang ang unfair kasi, guys. Okay naman ang kulay niya. Pero tingnan mo naman yung binigay. 5 points lang out of 6. Masabi lang na hindi niya masabi lang na marami siyang mali ba. Next, ang Nepali niya ay 59 out of 60. May isa din siyang mali dito. Di ko alam kung ano yung mali niya dito.
5, 2, 2, 3, ay 7. Okay naman. So, ayun guys, kagaya na nakita nyo, yun na yung naging resulta ng exam nila Asher. After 1 week. Kasi last week yung exam nila. Last week pa yata yung exam nila. Basta yun. So, dumating na and as usual, okay naman ang resulta. Wala naman akong masabi. Sabi nga nila, ang importante, makapasa ang bata, may naintindihan siya na. Yan. So, masaya naman ako sa resulta ng exam niya. And yun guys, bago ko i-end ang aking video for today, ay i-greet ko muna ng belated happy birthday kay Kuya Paul. Birthday niya last August 27 pa. Pasensya na talaga. Ayan, greetings from Mami Manlapas. And yun din, belated happy birthday din kay Ate Aurora Saldana na nag-birthday nung September 1. Hindi rin ako nakapag-video. Pasensya na talaga ate, pero belated happy birthday sa inyo. Gawa nga nung September 1 ay nagpapukne sila dito sa bahay. So, hindi naman ako pwedeng mag-video kasi medyo, alam nyo yon, medyo sensitive. May mga ibang tao kasi guys na hindi naiintindihan yung, although ako minsan ayaw ko din sana. Pero dahil nga para lang walang gulo din at para wala silang masabi na matigas ang ulo ko, sige na lang. Sabi nga sa kanila, hindi naman kabawasan sa akin na magpapukni sila dito sa bahay. Actually, ako yung pinapukni nila na hindi ko naman alam ang dahilan kung bakit nila ako pinapukni. Pero sige na lang, wag lang nilang masabi na matigas ang ulo ko, na alam nyo yon, na hindi ako marunong makinig sa kanila ba. Para wala silang masabi na iba. I like you, I love you to anak ko. And kahapon nga, nagsimula ako mag-video. Ang naging problema ko nga, after kong maglinis, mga around 12:30 yata. Doon ako nakaramdam ng pagkahilo. At inihiga ko, yung paghiga-higa ko, wala na. Hanggang inabot na ako ng hapon. Tapos dumating yung pinsan ni Asis, nagkwentuhan sila. Wala na. Kaya, eto ulit, nagbi-video ulit ako, sabi ko, medyo kaya ko naman. Yun nga lang, itong ulo ko lang minsan talaga medyo may pagkahilo-hilo. Although normal naman. Yun nga lang, kailangan nating tiisin hanggang mag-3 buwan tayo. Kasi magiging okay lang talaga ako kapag nag-4 na buwan na. Parang nung umuwi ako dito sa Nepal, okay na ako noon that time. Although nakakaramdam din ako ng sakit ng sikmura noon. Pero sikmura lang talaga. Never kong naranasan talaga to kay Asher. And maraming nagsasabi na babae ay ang mahirap. Ganyan din kay Asher noon. Babae daw. Paglabas naman, alam mo yan, ang dami nagsasabi na, babae ang magiging anak mo ate. Babae, kahit sa mga ka-church namin dati sabi nila babae. Sus ko, nag-expect naman kami ng babae. Nung nanganak ako kay Asher, lalaki lumabas. Ay, malalaman natin sa forma ng tiyan kapag malaki na siya. Kasi kapag bilog na bilog, parang kay Asher dati, for sure lalaki. Pero kapag medyo lapad, parang yung tiyan dati ni Sumitra talagang parang ang buntis niya ay palikod. Alam mo yung flat na flat dito sa harapan, tapos pag ganun yung ano niya, buntis niya, babae. Ay, so yun guys, ang dami kong daldal, ang dami ko, alam nyo sa tutulong, ang dami kong ikukwento sa inyo mga nangyari nitong mga nakarana na hindi ako nag-vlog. Pero minsan uupo ako tapos ikukwento ko sa iyo mga pinagsasabi nito. may mga sinabi-sabi nito na medyo ikinalungkot ng kanyang lola. Medyo na disappoint ang kanyang lola nung sinabihan niya na ayaw niya ang lola niya kasi hindi siya inaalagaan, kasi si Benny lang ang inaalagaan niya. Siyempre, pinarating ng ama, medyo nasaktan yung lola. May dahilan kung bakit kasi nasabi yun ni Asher. Ikukwento ko na lang sa inyo sa mga susunod kong mga vlog guys. Sabi ko nga sana magtuloy-tuloy to. Okay na yung tiyan ko kahit papano. Ang problema ko lang talaga ngayon itong hilo-hilo ko na hindi naman siya malala, pero ramdam ko talaga sarili ko na parang
gumaganon yung yung mundo ko. Mundo talaga eh. So, yun guys, i-end ko ng aking video for today. Thank you again for watching and see you in our next vlog. Bye everyone and God bless us all. Bye-bye na anak ko ah. Goodbye. Okay.